Binisita ni Pangulong Aquino ang Hope Christian High School sa lungsod ng Maynila kung saan nagkaroon ng pagkakataon ng mga estudyante na tanungin ng iba't ibang issue. Kabilang na dito ang usapin ng pamilya at pamumuno sa bansa. Si Elena Luna ang ating tagapagbalita. Sinulatan nila si Pangulong Aquino bilang pakikiisa sa National Day of Prayer at ang 84 na sulat ng third-year students ng Hope Christian High School sa Maynila ang nagbigay daan para bisitahin sila ng Pangulo. It warms our hearts to see that what moves us also moves you, and what inspires us also inspires you. What's more, you have shown us that our voices do matter. I asked for this dialogue precisely and primarily because I felt that we owe you the truth. No? And at the end of the day, the truth really does empower all of us, no? And guides us later on. Guides us later on and actually right now. First time itong ginawa ng Pangulo. Ang pagbisitang ito sa mga estudyante ay naging pagkakataon din para harapan nilang makausap ang Pangulo at tanungin sa iba't ibang issue, politika man o personal. 4 na estudyante mula Tacloban City na nakaranas ng bagyong Yolanda ang nagtanong sa Pangulo sa operasyon ng gobyerno matapos ang super typhoon. Ang mga estudyanteng ito ay nag-aaral na ngayon sa Maynila. I apologize if we could act even faster. Pero in the givens that we have had in various instances, Pablo for instance, no, yung we're not present when it hit your region. We believe we did everything that could be done. We were given assurances that later on were not correct. No, that things were already moving. So if I had known that it wouldn't have happened, then perhaps I would have waited until they started constructing the first bunkhouse, amongst other things. Naging bahagi rin ng open forum ang naging buhay estudyante ng Pangulo. What are the lessons in school and about life that you are most grateful for your teachers for teaching you? One thing that I really want to share, I'm sure dito meron kayong mga teacher na sinasabi yung terror. No? But I promise you, you will remember most of these terror teachers long after you graduated. He admired my father raw. He wanted to hone me to the same degree of my father's skills. No? Sana na ipaliwanag niya sa akin yan bago niya ako pinahirapan ng gusto. Nagbigay din ng payo ang Pangulo sa mga estudyanteng ito na pahalagahan ang pamilya. Parang kung lahat ng pinagdaan sa family, wala itong mga magulang namin, wala yung mga kapatid namin, wala yung extended family namin, baka hindi tayo nakakasiguradong nakaya o nalampasan lahat ng pagsubok na dinana namin. So, I would like to encourage all of you, di ba? Para bang we have all of the time in the world with regards to our family. Pero time is a finite element. Maximize natin yung every opportunity while we have it. Napunta rin ang usapin sa pamumuno ng bansa. Ikinuwento ng Pangulo ang mga reformang ipinapatupad sa bansa at mga proyektong ginagawa ng gobyerno. Sa mga korap na opisyal, pagbabatayan daw ang ebidensya sa pagtanggal sa kanila sa pwesto. Sa kanyang mga kritiko, hindi na raw niya sasayangin ang oras para makipagdebate sa kanila. Naging huling tanong sa Pangulo ang pagbibigay ng kwalifikasyon ng papalit sa kanya sa pamumuno ng bansa. Sa susunod na eleksyon, magiging botante na ang mga batang ito. Yung discern who is true, siguro ba kayo ng essence? Sino ba yung talaga may laman at sino ba yung ampaw? No? Yung ampaw, baka matutuwa tayo sandali, pero after 10 minutes, gutom na tayo dahil wala kang laman. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.